Alleluia, Alleluia. Sa ngakang ugat ni Hese, tagaakay ng marami, halina't tubusin kami. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran, ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot na makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon. Taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel, na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka at hindi makapagsasalita hanggang sa oras na maganap ang mga bagay na ito. Sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi.
Na matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayoy, nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang kaaking kagustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy tayong naghahanda para sa dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ni Jesus Nazareno, ang pinangakong tagapagligtas ng Ama. Kadalasan sa atin, niisip natin na ang Pasko ay para na lang sa mga bata. Kaya yung mga hindi na nakakabata, hindi na ganun ka-excited pag Pasko. Sa katunayan, pag Pasko na ang pinag-uusapan, ang naiisip nila ay stress. Kasi ang daming lulutuin, dilinisin, aayusin. Samantalang ang mga bata ay iniisip nila ang kanilang mapapamaskuhan, ang kanilang matatanggap, ang kanilang mga kasiyahang dadaluhan. Siguro nga sa mata ng mundo, pabor sa mga bata ang Pasko. Ngunit sa ating pananampalataya, lalo na sa paghahanda natin sa Panginoon sa ating buhay, ang diwa ng Pasko ay para sa lahat, bata man o matanda, mayaman man o mahirap, nakatataas man o nakabababa sa lipunan. Kaya nga't itong mga araw na ito, kasama ang simbang gabi, iba't ibang mga tauhan ang ibinibigay sa atin para sabihin sa atin, ang paghahanda sa Diyos ay para sa lahat. Paghahanda sa Kanyang himala. Natitiyak ko, marami sa inyo ang dumayo ngayon dito sa Quiapo at darating pa, lalo na pagdating bukas, huling Biyernes ng taon, ay sa susunod pa pala, no? Sa susunod pa, ang huling Biyernes ay talagang buhos na ang mga tao. Ngunit, bakit? Dahil gusto natin maranasan ang himala ng Diyos. Gusto natin matanggap ang pagpapala. Ngunit, gaya ng aking paulit-ulit na sinasabi, kailangan maging handa tayo. Dahil baka naghihimala na ang Diyos, hindi lang natin ito mawari. Nag-aantay ka pa, nagdadasal ka pa, yung pala nangyayari na ang sagot ng Diyos. Siguro nga, hindi yung sagot na gusto mo, hindi yung sagot na inaakala mo, pero sumasagot na pala ang Diyos. Yan ang pagdating ni Jesus. At sa araw na ito, ang ibinigay sa ating halimbawa ay si Zacarias. Alam natin kung sino si Zacarias. Asawa niya si Elizabeth o si Isabel at sila ang magulang ni San Juan Bautista. Kahapon, narinig natin ang kwento ni San Jose, ang tumayong ama ni Jesus Nazareno. Kung titingnan ninyo, magkaibang-magkaiba si Zacarias at Elizabeth kay Jose at kay Maria. Si Jose at si Maria, paumpisa pa lang, ikakasal pa lang. Si Zacarias at Elizabeth, matagal nang mag-asawa, pero wala pa ring anak. Si Maria at si Jose,
punong-puno ng pag-asa. Marami pa mga pangarap at plano sa buhay. Si Zacarias at Elizabeth, parang palubog na ang araw. Malapit na ang dapit hapon. Marami ng pinagdaanan. Marami na rin kapighatian at kabiguan sa buhay. Pero dito nakikita ninyo, kaya pala samut-sari ang mga tauhan. Siguro nga meron ngayon dito, nagdadasal ka pa lang para makapasa sa exam, sa board. Nagdadasal ka pa lang makatanggap ng visa para makapag-abroad. Pero meron natitiyak ko rin, nagsisimba rito, retirado ka na. May sakit ka na at sinabihan ka, maghanda ka na. Hindi natin alam kung anong hinaharap mo. May iba siguro dito, nagliligawan pa, kaya napasimba ka, nagpapapogi ka sa nililigawan mo. Nililigawan mo, gusto magsimba sa Quiapo, kahit wala kang ganang magsimba, sasama ka. Pero meron din naman dito, baka nagpapasalamat kayo, golden nyo na. At meron din naman siguro din dito ngayon, nagsisimba, hindi umubra ang inyong pagsasama, kaya mag-isa ka na lang ngayon, nagkahiwalay kayo. Samut-sari ang nandito ngayon sa Quiapo. At ganun din ang nangyari noong unang Pasko. Samut-sari ang mga tauhan sapagkat ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. At si Zacarias, kung si San Jose, ang biyaya ng Diyos, inalok sa kanya sa pasimula. Si Zacarias, inalok sa kanya, patapos na. Pero hindi nangangahulugan, pinabayaan siya ng Diyos. Hinahanda lang siya ng Diyos. Itong Paskong ito, ipinapaalala sa atin, may sariling orasan ng Diyos. Baka akala mo lang naantala na ang Diyos. Akala mo pinabayaan ka ng Diyos. Pero pinapaalala sa atin sa pamamagitan ni Zacarias, may plano ang Diyos. May dahilan ng Diyos. Kaya nga, kinailangan munang manahimik ni Zacarias. Narinig natin, naging pipi siya, matapos magpahayag yung anghel. Kailangan niyang manahimik, magnilay-nilay, magdasal pa, para lalong maunawaan ang plano ng Diyos, para maging handa, matanggap ang himala ng Diyos. Napansin niyo si San Jose? Kabaliktaran. Kung si Zacarias, pinatahimik, di ba sabi sa atin, narinig nyo kahapon, si San Jose, ni isang salita, walang nakatala sa Biblia. Sa makatuwid, tahimik na si San Jose. Siguro kaya nga siya, mas maaga niyang natanggap ang himala. Mas maaga niyang naunawaan ang plano ng Diyos kasi tahimik na siya. Si Zacarias, kailangan pang patahimikin. Hindi naman masama yun. Kasi nga, ganun tayo kamahal ng Diyos, tinutulungan niya tayong maging handa. Minsan, kailangan tayong patahimikin. Patahimikin ng karamdaman, patahimikin ng mga pagsubok sa buhay, patahimikin ng mga dalamhati. Pero kaya tayo pinatatahimik, hindi para parusahan, kung hindi para ihanda, lalo sa plano, himala at biyaya ng Diyos. Kung pinatatahimik ka ngayon sa buhay mo dahil ang daming nangyayari, tingnan mo ito bilang isang pagkakataon, hindi parusa. Sapagkat may nilalaan sa iyo ang Diyos. Kaya ka pinasimba ngayon dito sa Quiapo, gustong sabihin sa iyo ng Nazareno, hindi pa huli ang lahat.
Meron akong plano para sa iyo. Meron akong himala at biyaya para sa iyo. Pero manahimik ka rin muna. Mag-isip-isip ka rin. At katulad ni Zacarias, ni San Jose, ni Maria, ni Elizabeth, buksan mo ang puso mo. Hayaan mo ang Diyos ang mangusap. Huwag lang lagi ikaw ang nagsasalita. Huwag lang ikaw lagi ang nasusunod. Huwag lagi yung discarding gusto mo ang pairalin mo sa buhay. Paggabay ka sa Kanya. Pahatid ka sa Kanya. At doon mo matatagpuan kung ano ang plano ng Diyos para sa iyo. Sa mga nalalabing araw bago magpasko, ito ang ating dasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, kung kailangan manahimik kami, bigyan niyo kami ng pagkakataong ito. At kung kami nananahimik, hindi ito maging dahilan para mawalan kami ng pag-asa, mawalan kami ng gana, bagkus maging pagkakataon ito upang lalo kaming mapalapit sa iyo, mapalapit sa aming kapwa, mapalapit sa kalooban ng Ama, upang maging handa kami sa iyong biyaya at pagpapala. Amen.